Ikinagulat ng marami ang biglaang pagtayo at paglabas mula sa session hall ni Chief Justice Corona. Paliwanag ng defense, sumama raw ang pakiramdam ng Chief Justice dahil bumaba ang kanyang blood sugar. Kinastigo naman ng Senado si Corona at sinabihang bumalik bukas para ipagpatuloy ang kanyang testimonya. Live mula pa rin sa Senado, si Joseph Morong. Joseph? Jessica, yung pag-walkout dito si Chief Justice Corona ay ginawa niya pagkatapos niyang sabihin yung kanyang opening statement kung saan sinabi ni Chief Justice Corona sa Senado na handa raw siyang ilantad yung kanyang mga dollar at peso bank accounts. Nag-sign pa nga siya ng waiver sa harap mismo ng mga senator judges pero may condition daw ito. At pagkatapos ng opening statement niya ay nag-walkout itong si Corona kasama yung kanyang misis na si Mrs. Cristina Corona, bagay na ikinagulat maging ng defense panel. Sa kanyang opening statement sa harap ng Senate Impeachment Court, isang waiver ay pinantakam ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ang waiver na ito magbibigay permiso sa sino man na buklatin at busisiin ang laman ng kanyang mga bank accounts, dollar man o peso ito. Alegasyon kasi ng prosecution na may mga dollar bank accounts si Corona na hindi nito dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa harapan ng mga senator judges niya ito pinirmahan. May bonus pa si Corona. Isasama na rin daw niya na isa publiko ang kanyang SALN mula 2002 hanggang 2011. I, Renato C. Corona, hereby waive my right of confidentiality and secrecy of bank deposits under Republic Act number 1405 as amended and authorize all banking institutions to disclose to the public any and all bank documents pertaining to all peso and foreign currency accounts. Ginawa ni Corona ang pagpirma sa waiver pagkatapos niyang pabulaanan ng testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na meron umano ang punong maestrado ng 82 na dollar accounts. Sabi ni Corona, hindi raw ito totoo. Inihantulad pa ni Corona ang 82 dollar bank accounts na sinabi ni Morales sa listahan ng 45 na umano'y ari-arian niya galing sa Land Registration Authority. Pero inamin ni Corona, meron siyang 4 na dollar bank accounts. Kayo po ba ay meron siyang isa sa Ally Bank, isa sa BPI Bank at 2 sa PS Bank. Ito raw ay matagal na niyang negosyo simula pa noong late 1960s. Noon daw ay 2 piso kada dolyar lamang ang palitan, kaya lumago na raw ito dahil 45 pesos kada dolyar na ang palitan ngayon. Kayo po ba ay pinapatulog pa ng konsyensya ninyo kung meron po kayo nun? Pero hindi inilantad ni Corona ang laman ng mga dollar at peso accounts niya at dagdag na paliwanag niya, hindi rin niya kailangang ilagay ang mga ito sa kanyang SALN. Hindi raw naman siya obligadong ilagay sa kanyang SALN ang mga dollar accounts dahil itinuturang itong confidential sa ilalim ng Foreign Currency Deposits Act. Hindi rin daw maituturing na sariling pera niya ang mga peso accounts dahil may kahalo itong pera galing sa kanyang mga anak na sina Francis at Carla kaya wala ito sa kanyang SALN. Pero kung gusto raw makita ito ng Senado, may hamon si Corona sa 188 na kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. At special mention din si Senator Franklin Drilon. Pumirma din daw ang mga ito ng parehong waiver para magkaalaman na. I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon to join me in a moment of truth. Pagkatapos ng kanyang opening statement, tumayo si Corona sabay sabing, and now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Nasundan natin palabas ang session hall si Corona, sabi ng kanyang asawang si Cristina na pagod raw ang kanyang asawa pero hindi namin nakalaing papaalis na pala sina Corona ng Senado. Hinarangan sila ng Senate Secretariat at Senate Sergeant at Arms. Ilang sandali ring nag-usap ang magkabilang panig. Ayon sa mga abogado ni Corona, bumaba ang blood sugar level ni Corona dahil diabetic ito. Dinalan siya ng wheelchair at soft drinks. Pagkatapos ay bumalik na sa loob si Corona. Si Enrile hindi itinago ang galit sa ginawa ni Corona. Sabay banta na kung hindi babalik bukas si Corona ay bukas na bukas din. Dedesisyonan nila ang kaso nito. A respect for the institution that I represent. And I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer.
Jessica, ang sabi ng defense panel ay nasa medical city daw itong si Chief Justice Corona at hihintayin nila yung abiso na mga doktor niya at kung papayagan daw ay babalik itong si Chief Justice Corona sa Senado. Bukas sinulit ng defense panel na hindi raw intensyon ni Chief Justice Corona na basusin ang Senado, lalo na itong si Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile na pinagbigyan yung kanyang medyo mahaba na opening statement kahit pa nga kinontra yan ng prosecution, Jessica. Okay, two assertions na medyo strong na I think should be pursued, Joseph. Yes. Sinabi ni Chief Justice Corona na wala yata ni isang government official na nag-declare ng kanyang dollar account sa kanilang SALN. And number two, sinabi niya na kung meron man siyang inaccuracies o omission dun sa kanyang SALN declarations, that can only constitute perjury, pero hindi raw yun high crime na pwedeng i-impeach. On the first point, yung hindi naman nagdedeklara o hindi nakagawian, according to him, yung pagdedeclare ng mga dollar bank account, sinasabi niya dyan is absolute kasi yung protection na binibigay noong Foreign Currency Deposits Act doon sa mga dollar deposits. That's why hindi raw siya obligado na i-declare yung kanyang mga dollar accounts. Apat ito na in-admit niya doon sa kanyang SALN. Now, yung ikalawa na inaccuracies, remember that before, during the start of the trial, ni-raise na nitong si Senator Joker Oroyo na kung whether the omissions in the SALN rises to the level of a high crime na dapat ay i-punish by impeaching him. Ito rin yung sinabi nitong si Chief Justice Corona na parang assuming na meron ako mga inaccuracies sa SALN, ang position niya dyan is that hindi naman yan impeachable, Jessica. Okay, Joseph, bakit daw bumaba yung kanyang sugar level? Meron kanina ako naririnig na hindi raw ito nag-lunch. Aside from yung sinabi niya na diabetic nga siya since 1986 ba, if I'm not mistaken. Jessica, according to Attorney Jod Roy, even before he took down the witness stand, medyo hindi na maganda yung pakiramdam nitong si Chief Justice Corona, At kung naobserbahan, of course, naobserbahan nyo, parang magsimula siya dun sa kanyang opening statement, medyo mahaba-haba yan at wala itong tinake na break. So dire-diretso yung pagsasalita nitong si Chief Justice Corona dun sa kanyang opening statement. So it took a toll on his health at bumaba nga raw yung kanyang sugar level at nagka-hypoglycemia raw ito, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.